can we talk? Huwag na muna ngayon, Tito Spanky. I just wanna be alone. I'm just worried about you because of the recent controversies involving Attorney Renan. If you need someone to talk to, I'm here. Thank you, Tito Spanky. I really appreciate it. Pagod na po ako. Gusto ko na magpahinga. All right. Just get some rest, and I'll talk to you tomorrow. Aminin ko. Matagal na akong hindi panatag kay Attorney Alon. Tapos meron pang tumawag sa akin. Ang sabi niya, may iba daw girlfriend si Attorney Alon. Ira, tayong kapatid lang huwag mo na lang madaliin mo ng lahat. Mas makakabuti kung mas kilalanin mo pa siya. Sabrina was trying to warn us, to warn you, na niloloko ka lang ni Attorney Alon from the start. Huwag mo kami sirain. Makipagrelasyon ka kay Ira kahit may relasyon pa kayo ni Sabrina. Naalala mo yung kinikwento sa atin ni Mang Kanor? That he was wrongfully accused of murdering Erlinda Feliciano? Si nanay, si Attorney Meredith Simmons ang nagpalaya sa kanya sa kasong hindi naman talaga niya ginawa. Muntik makulong si Mang Kanor pero ipinanalo ni nanay yung kaso niya. Pero galit na galit yung anak ni Erlinda Feliciano at ayaw niyang maniwalang inosente si Mang Kanor. Kaya galit na galit siya kay nanay at kay Mang Kanor. Si Renren Feliciano Alon ay si Attorney Renan Alon. Kahit anong sabihin mo, hindi ako papayag na hindi matuloy yung kasal namin. Kahit pa sabihin ko sa'yong hindi natuloy sa state si Mang Kanor dahil nawala siya nung araw na magkikita-kita tayo, at may kinalaman si Renan sa pagkawala niya. Babe, I could never do what they're accusing me of. Look, I could never hurt anyone. Kaya nga ako naging abogado eh. But how about Nat? Nalet ko na lahat ng galit na itinanim ko sa puso ko para sa kanya. You are the main reason kung bakit nakapaghilom lahat ng sugat sa puso ko, babe. Sino bang paniniwalaan ko? Sino bang paniniwalaan ko? Sino ba yung nagsasabi ng totoo? Gusto ko lang naman maging masaya. Gusto ko lang naman ng buong pamilya para sa baby ko. Bakit pinagkakapit sa akin to? Bakit miserable pa din ako? Bakit? Lilet, ayos ka lang ba? Kurt, kanina ka pa ba nandyan? Kakarating ko lang. Bakit parang lalim na iniisip mo? Worried ka ba sa magiging resulta nung DNA test sa panyo ni Mang Kanor? Yun lang kasi yung evidensyang hawak natin sa ngayon eh. Eh paano kung walang mahanap na traces ng DNA ni Renan dun sa panyo? O hindi mag-match yung makukuhang sample dun sa panyo sa DNA ni Renan? Baka ma-dismiss pa yung kaso natin laban sa kanya. Huwag kang mag-alala. Bukod sa panyo,
Naasikaso na rin ng mga pulis na mapayagan yung pag-uukay doon sa kidnapping site. Hindi rin sila tumitigil sa pangangalat na iba pang ebidensya. Sana nga magtagumpay sila. Sana may mahanap pa silang ibang ebidensya. Pumunta kayo sa Keystone ngayon din, ha? Sige po, boss. Huwag na huwag niyo nga hayaang makalapit sa Keystone sa mga pulis yung matandang naiintindihan niyo. Sigurado ka na ba talaga dyan? Tandaan mo pa ako, hindi kayo pwedeng pumalpak dito. Babe, Babe, saan ka pupunta? Ano yung dala mo? What's inside the bag? Kung hindi mo babayaran ang utang mo sa akin at balanse mo kay na Vivian, baka meron na lang isang anonymous tip na tumawag sa mga pulis at ituro sa kanila ang isang umaalingasaw na bangkay. are you threatening me? Meron din po akong na-interview na former classmate ni Attorney Alon sa law school. Matindi daw po ang galit niya kila Kanor Orozco at Attorney Meredith Simmons. Posibleng matagal nang nagpaplano yung attorney Rena na yan laban sa kanila. At posibleng matagal na siyang kumikilos at naghihiganti na ng pailalim. Magandang araw sa inyo. Gusto ko sana makausap si Lilet.